Charot. Kaya ako mag-skincare with me. It's very late skincare with me. So, today is the day na hindi pa ako naliligo. Kasi naligo ako kahapon. Oh, bakit? Ano naman ako, half bath. Half bath hanggang leeg. So, first and foremost, tapos ako nag-wash ng face ko. So, ano na tayo? Ito. This is my tuna. Tuna? My tuna. Yes, ito po aking toner na ginagamit. Ngayon, kasi tingnan naman, don't mind my nakakainis yung ano ko. Yung pimple ko dyan pa talaga siya. Pero ang gusto niya talaga umiksi na. So, hayaan na natin. Gusto niya ng exposure. So, go na tayo doon. So, I have dry, acne-prone, and sensitive skin. So, ang hirap kapag ganun yung skin mo. Ako, if you have dry skin, hindi mo kailangan mag-toner. Yeah, parang optional na lang maglagay ng toner. But for me, dahil exagerada ako, magtutoner pa din ako. So guys, how's your Holy Week pala? Kasi yung Holy Week namin, we're not Catholic kasi, so basically, we just have normal day for us. So we don't celebrate it. So pero nanonood kami ng mga, di ba pag during Holy Week, talagang usong-uso yung mga palabas sa TV, yung mga Passion of the Christ. Passion of the Christ ba yun? Passion of the Christ. Yeah, everything na godly. Lahat na makikita mo sa TV, puro godly na mga palabas. This is my serum. So yeah, nakakamiss yung ganun kasi wala kaming TV dito. Actually, meron naman kaming TV, it's just that hindi na kami nanonood ng mga ganun. Movie na lang. Ayan. Netflix na lang, Disney or Prime, ganun na lang. Charot. Ngayon ko lang na-realize na habang tumatanda pala talaga tayo, no? Naiiba na yung priority natin. Naiiba na yung mga pinapanood natin. Kung dati abang na abang tayo, nung bata ako, abang na abang talaga ako lagi sa TV. Pag mga ganito. Kasi, daming palabas about kay Jesus. Mga sacrifices niya. Ano. Yung usually inaabangan ko. At saka, dati nasa isip ko kapag Semana Santa, pag ganitong Holy Week ka, iniisip ko lagi na patay si Jesus. Tsaka, nagre-renew tayo. Parang, hindi, after ni Jesus mabuhay, parang, ano tayo, back to zero din yung mga kasalanan natin. Ganun yung nasa isip ko. Kaya pag, after talaga ng Holy Week, parang, ayokong gumawa ng mga bagay na makasalanan. Yun lang naman yung iniisip ko. Kasi yung uncle ko, he's a Catholic. Isa siya sa parang, for Bisaya kasi kaabag eh. Hindi ko alam sa mga Tagalog. So yun, yung iniisip ko. Tsaka yung bahay namin nung bata pa ako. Parang 10 steps away lang sa bahay namin. So, rinig ko yung mass. Lahat. At saka bawal hindi mag-join sa mga ganyan dati. Nagagalit yung tito ko. Napaka-relihuso niya kasi. So, kahit hindi ako Catholic, gora lang. Join lang. Kasi bata pa naman ako nun. So, dahil bilang masunurin, sobrang gustong-gusto ko to. Itong retinol na to. Sobrang ano niya lang ha, mild niya lang. So, you can use this every day. Depende sa inyo kung every night. Pero pag ginagamit nyo to in the morning, kailangan nyo talaga sunscreen. Kahit naman kayo gumagamit ng retinol, kailangan nyo pa din magsuot ng sunscreen. Sunscreen everyday, nahahayaan ko lang siya. Ako kasi sanay na, so been using that since last year. Nung kasagsagan ng nung damage yung skin barrier ko. So yeah, look at my skin. It's healing actually. Kasi last month sobrang, ang dami kong tigdig sa mukha. And ito pa yung evidence ko. Sobrang tapang nito, ayaw talaga maalis-alis na tinanggawin ko. Later, magbubukas ako ng parcel. Wala akong pera, pero panay parcel tayo. Who cares? May nababayad eh. Thank you. And then, after a few minutes, yung ginagamit kong moisturizer. So, bago ko pa lang naman siya ginagamit, hindi ko talaga masasabi kung, pero sobrang hydrating niya sa skin. Look at that. See? Sobrang hydrating niya sa skin. Kaya, yung may mga skin barrier problem, keep your skin hydrated. Yeah. Moisturizer, serum, and toner. Then, iwasan gumamit ng mga face wash na drying sa skin. Kasi hindi siya nakakatulong sa skin barrier mo. And as long as you have dry skin, please, hydrate your skin. Look at that. See? Ang ganda kasi doon sa serum ko. Humanap kayo ng mga skincare na may mga ceramides, may mga niacinamide and hyaluronic acid kasi sobrang ganda nila sa skin. Especially the hyaluronic acid. Yan, yun yung purpose niya. Nagpa-plump yung skin mo at the same time na hinahydrate yung skin mo. Niacinamide kasi more on brightening.
Ganda niya sa skin. Tsaka malamig siya sa skin ito. Sobrang ganda. See? And also, if yung mga skincare nyo may tranexamic acid, it also helps to brighten your skin. But, for this one kasi, may hyaluronic acid siya, which is sobrang ganda nito sa skin. To keep your skin hydrated and plump and soft. Find those ingredients in your skincare. And this one kasi, alam naman natin kung ano yung benefit ng retinol, right? To fight wrinkles, saggy face, pores. So, yeah. Ito yung ginagamit ko everyday, night and day. And after that, after ko nang patuyuin nyo lang yung moisturizer sa face nyo, then pwede na kayo mag-apply ng sunscreen. So, for ito yung ginagamit kong sunscreen. And, girl, ubos na siya. Wala na ako. But don't worry. Marami akong sunscreen doon. Kapipilitin ko nang ubusin yung mga yun. Ito lang lagi kong ginagamit kasi never ako nagka-breakout sa sunscreen na to. I think this is chemical sunscreen. But if you are pregnant, don't use chemical sunscreen. Use physical sunscreen. Yeah. Look at that. Look at that sunscreen. Walang hirap-hirap. Nag-blend talaga siya ng ayos. At saka hydrating yung sunscreen na to. Never akong nagkaroon ng problem dito. Kasi sobrang hydrating niya. Ito nung gagamitin ko ng sunscreen, bumabalik pa rin talaga ako dito. Kasi sobrang creamy niya sa face. Ang dali niya blend, no white cast. Very lightweight. So, yeah. Diba, the advice of the doctor, every yung mga beauty expert, apply your sunscreen every 2 hours or... But ako hindi ako nag-apply every 2 hours. Tamad ako eh. Yeah. And... Look at that. Sama niyo ng neck, dito din. Kasi ako mahilig ako sa mga sundoers. So... Look at my skin. See, meron pa ako dito. That's okay. So, feeling ko malapit na din ako magkakamins. And this one also. And after that, pinapatuyo ko siya. So, habang pinapatuyo ko siya, mag-apply tayo ng castor oil sa ating, since hindi naman ako alis ng bahay, mag-apply ako ng castor oil sa aking eyebrow. Kasi feeling ko, sobrang nipis na ng eyebrow ko. Binawasan kasi to ng makeup artist ko last month. So, yun. Yun. Naantay ko siyang tumubo ulit. Para maging consistent na ako. I'm using this castor oil. This one. We ordered this from Amazon. It's, hindi lang kasi ito sa kilay. It also works in your scalp. If you have dry scalp, this is perfect for you. Babad mo lang siya. Lagay mo siya directly to your scalp. And then, babad mo lang siya at least 1 hour. Saka mo siya bandawan. The first time I used this, sobrang ganda niya sa hair ko. So, you can use any castor oil that you like. It doesn't matter. Not necessarily same as mine. You can use castor oil in the market. That suits to your budget also. Because that one is from Amazon. I don't know how much is that because hindi naman pa akong bumili niyan. It's just that. See, look, ang ganda niya. It's just, yes, it's a very sticky. But I feel like it's really good to your scalp or anything that gusto mong tubuan ng buhok. Just avoid down there, of course. We don't like that. I know I don't like that. So, I'm gonna also put some castor oil to my eyelashes. Hopefully, it will work. We'll see. Ang 2 days ko pa lang naman to. So, kahapon ako nag-start maglagay ng castor oil sa eyebrow and eyelashes. So, we'll see. I'll keep you guys updated about my castor oil experiment. If it's really true. Or totoo ba yung claim nila about this. Na talagang kakapal yung kilay, kakapal ang hair, gaganda yung tubo ng hair, or what not. So, we'll see, right? So, I'll see. And I'm just gonna put some, what's this? Lip balm. A lip tint. So, sa bahay lang naman kami today. No particular event. So, yeah. I'm using Hydra tint from Spotlight. Girl, you're so amazing. Because God made you that way. See? And that's it.